Lord, na kadagaling buday tas Ginoo atong ipatikpapaw ang pagkadako nga Dios sa itong mga kinabuhi. Dahil kung wala ang Ginoo, wag kita mahimo. Amen. Kung nakas yung balay karon, yan ay problema. Ang problema di masulbad. Musamot. Wala, salamat sa Ginoo nga nianhi ka. Unya, simbahan ang Ginoo karon. Before na ko i-introduce ang man of God, iwan sa iyang partner, yung asawa, pinagabapang asawa, nasa ko yung testimony kadali. Ang ikakong Thursday, si Missy Silangging na kuan ba, taas ang iyang BP. 169 was ito, over 100. Unya, nanotis na nako, basta mamuha ta sa Ginoo, ang yawa, mangita kita siya pamaagi. Abi ni mo igsoon, from tibong ko to panako, nag-ampo ko. Pray in the Spirit yun. Di man ko mailan ng marang buang nga nag-ampo. Kaya nagmas man ko. Gamitan ako idea yun. Pag alot ako sa Rivera, si Mrs. wala na sa iyang. Laan na sa gawas. Glory to God. Muna mga igsoon, mga mag-asawa, kanang ipahari na to ang pagkamaayo sa Ginoo. Gani kung itandi lang na to, di lang ta mangandoy nga sama sa kinabuhi sa mga sama sa mga pulong at mga basahan diya nga grabe sila kasinatian, no? Nga kita wa pagita ka 1/4 ka 3/4, kumbaga ako na lang yung tinguhaon kung naay problema ampo. Di kay manglupad ang mga butang, niya mamalitra mang gihapon, ay pag ay nalang ilabay kaya para walay paliton. Kaya Biblia lagi ang 1 Peter chapter 5 verse 8 nga ang yawa nagasuroy-suroy. Nagasuroy-suroy na siya niya, nagitag tukbunon. Susama sa leon, niya mangita siya tukbunon. Kaya kanang walay ampo-ampo, tukbun juga. Kuya, kung ako yung ampo-ampo ito, muwag ko ito, kaya murang narakol ko, wala, yun. Admit ko na dating ito, kaya 169 ko over 100. Pero tuog ko nga ang Diyos na ko dako. Karon normal na. Tanawa ko na iyo, bagakon kayo. Amen? To God be the glory, palakpakan na ko. Okay, usa ka nindot igsuon nga pamaagi aron ma-please nimo ang Ginoo. Dahil sa espiritu kamatuoran. Okay, at sa pinaka-importanting bahin, actually tanan importante man. Pero kini maminaw na ganito sa pulong sa Ginoo, mo ni ang mo padasig kanimo. O kabalo sa iyong kasinatian sa balay, o kabalo sa iyong kagian sa balay, pero kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo, uban ang pagtuo, doon na dyan kausaban. Amen? So kani ako ang magwawali karon sa kalagag sa Ginoo, ang iyang ministry ipauswag sa Ginoo, kunya dagan ko sa kina-disciple, muna isuon kung i-disciple ganita, maminaw yun ta, kay diya matautubo. Kini siya si Pastor Joke Lupugan, pansiyang asawa, Pastor Gina, doon na sila tulog ka anak, tama ba ko? Tulog ka anak, siya nobra ka ba? Nasa tulog ka anak, pili bang manindog tatanan, i-honor na to si Jesus, pinagi siya ng mga kinabuhi, bago na ko pasakawan. Pasakawan ako unang asawa, Pastor Gina, dali Pastor Gina, parang kailan po sila sa imo, Pastor Gina. Okay, mo ni si Pastor Gina, palakpakan na to, itong buhingat, dito ka ikson. Manindog tayo, ano na ito ang alagad sa Ginoo, na makadugtog sa pulong sa Ginoo. Okay, welcome pa na ko sa Pastor Joke Lupugan, ang ihang pinakabugi nga bana. Man of God. Alright, hallelujah. Salamat kayo. So on, it's our privilege and pleasure nung makabisita sa inyo at huwag kabuntagon. At akong asawa si Pastor Gina Lupugan. And so wala mo kayo nakano sa ako ako si Pastor Joke Lupugan, ang akong church na sa Bunawan. Ang among name sa among church, Old Rugged Cross Ministry. Pero tagal ko pinaka-the best nga klapo ko na yung silong isong kabuntagon. Thank you, man. Hallelujah. Praise God. Mahayong buntag sa tanan. Kalabang linggo na tanan mga igsoon. Hallelujah. Napay ko sugan eh? Hallelujah. Mahayong buntag sa tanan. Hallelujah. Ingo ko ni Pastor Gana, it's so good to be in the house of the Lord again. Amen. Once again,
ato katagan og pinaka the best nga klamo bining si Lord. Hallelujah. Pwede dili sa ta magsilbo ni Soon, i-turn off sa nato tong cellphone na mag-focus sa ta sa pulong sa Ginoo. I do believe Soon kung kabuntagon, dunay pinasahig nga pulong si Lord sa tumatagos sa kinabuhi. Amen. Murag niyo mag Amen. Hallelujah. Once again, maayong buntag sa tanan. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Thank you, Pastor Jess, for the opportunity. And it's my privilege and pleasure so nga magpapaambit kayo niyo sa mga pulong sa Ginoo kung kabuntagon. I know all of us in this room right now, lahi-lahi tag mga silent battles kinabuhi. Amen! I know all of us, kung kabuntagon, naatay mga silent battles kinabuhi. Amen. But the Lord spoke to me last night na i-implant ni Lord sa akong kasing-kasing. You know, ako ko'y silent battles kinabuhi. But the Lord implanted His word in my heart. Yun siya, Job, don't just go through it, but grow through it. Amen. Everybody say, grow through it. Oh, amen. Hallelujah. Anyway, Happy Family Day sa tanan nga pamilya nga naa diri karon. Palakpakan nato igsoon ang tanan nga pamilya nga naa diri karon. Hallelujah. So tiyan mo ang simbahan, paminaw. Ang simbahan dili lang ni siya building. Ang simbahan is not only a place that you go to, but it's also a place that you belong to. Amen. That's why every time ma-invite me diri ni Pastor Jess sa mga leaders ninyo diri, wala na namo gina-consider among kaugalingon nga mga strangers. Wala na namo gina-consider among kaugalingon nga mga bisita, because we believe that we belong in this family. Amen. We belong in this family of God. Amen. As I said, Ikson, ang church is not only a building that you go to, but church is a family that you belong to. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Hallelujah! We are family here. This morning, Mike Soon, I'm so excited to share with you this subject. Engage your family. Everybody say engage. Engage your family. That's why, Father God in heaven, we thank you for bringing us here today through your word, through your presence, O God. Salamat, Lord, na ang iyong mga pulong, Ginoo, kung kabuntagon, maghahatag ka ng encouragement, kadasig, kadlikon, Ginoo, Lord God, magadala og langit nun nga panalangin sa mga matagos sa kinabuhi, O God. Thank you, Lord, na mayon nisulod ka kung dili nga nasa problema, kabalaka, mga walog sa kinabuhi, O God. Lord, I pray nga karong adlaw ma-overwhelm sa imong mga pulong, O God. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Ako balingon igsoon, ang atong tema karong kabuntagon, engage your family. As I said earlier, all of us in this room, lahi-lahi tag mga silent battles kinabuhi. Amen. Na mga seasons sa itong Kristohanon nga kinabuhi nga sometimes gusto na tayo buhi. Amen. Gusto na tayo give up. Hello. Gusto na tayo backslide. Amen. Ingon pa itong membro na kumsus, pastor, tungkol sa mga circumstances sa kinabuhi, kung napa ko'y pakuk, mulupat na ko ba? Kay grabe ang mga circumstances, grabe ang mga challenges sa kinabuhi. Kabalo ba mo iksoon ganing naay langgam nga ginatawag og albatros. Do you familiar about albatros? Ang albatros nga langgam, so tiyanta mo, magalupad siya 4 years without touching the ground. Limang gana. O magalupad siya 4 years nga matulog. Kaya dili. Ang albatros nga langgam, magalupad siya 4 years without touching the ground, and he can fly. Sa dihang natulog. Kaya dili. Ang kaya naman ako, pastor. Kaya tayo. Kaya ganin ako matulog ganin nagwali. Amen. I hope na wala yung mga albatros kung kabuntagon. Amen. Hindi tayo matulog mga igsoon. Hallelujah.
Pagpatalingon ta sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Engage your family. Ang tinuod, walay perfecto nga pamilya. Amen. Bisa nung saon, ang perfecto nga pamilya sa Facebook ka na. Sa Instagram ka na. Pero in reality, iksoon, wala kang perfecto nga pamilya. Amen. Hallelujah. When it comes to family, all of us, we are still in progress. Amen. Ako, dili ko perfecto nga pagkabana. Amen. Dili ko perfecto nga pagkabana. Kinintanan, grasya na Diyos ni sa Ginoo. Hallelujah. Sa dihang si Joshua ug ang iyang best friend nga si Caleb, na-possess nila ang land of promise. Because Moses was called by God to lead Israelites in the wilderness. But Moses did not successful. Because sa dihang si Joshua ug si Caleb, na-possess nila ang land of promise. Si Joshua, he begins to declare sa Joshua 24 verse 15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Amen! Palakpakan na ito ang pulong sa Ginoo. Joshua began to declare, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ikson ka kung namuntagon, we are called to serve the Lord. Amen! Gitawag ta aron mga lagad sa Dios. Amen! Dili sa mga Diyos-Diyos. Hello! We are called to serve the Lord. In other words, ang pagpangalagad sa Ginoo, it is not limited by our own selves. Amen! Ang pagpangalagad sa Ginoo, igsoon, kinahanglan atong i-involve, atong i-engage ang atong pamilya. Amen! Hallelujah! Serving God is not limited by our own selves. But we need to involve our family because church is a family. Amen. You know what Dixon, so tiyata mo, today, grabe ang atake sa kaaway sa pamilya. Amen. Family is under attack. Amen. Kinsa may nagasinati o mga atake sa kaaway din sa ilang pamilya. Hello? Kinsa nag-experience o kining atake sa kaaway sa ilang pamilya din kaon. You know, Dixon, nowadays, grabe ang pagpanguhat sa kaaway sa pamilya. Amen! Sa sulod sa pamilya. Sometimes, ang imong kaaway, imong ang asawa. Sometimes, imong kaaway, imong ang igsoon. Usahay ang imong kaaway, imong ang anak. Amen! Wala gani ka matimplahig ka piganin ng buntag, bad trip na ka. Amen! Wala na simba na hitabo. Hello! Have you experienced that? Usahay, you know, napoy mga Kristohano nung usahay, kami nga mga pastor, ba't maluya mi? Kina-experience na ko ni. Napoy mga membro nga, may mga sandicitis. Kasabot mo ko sa mga sandicitis. Dahil ang ilang diabetes, mutubagan ng Domingo. Ang ilang mga high blood, mutubagan ng Domingo. You know, buka kayo na sa pastor, i-text kami ka. Gabi pa lang, pastor, di ko ka-attend o service ka kung morning, pastor, kay grabe kasakit akong mga likod. Amen. Kasi na yung mga sandicitis din. Kanang ilang mga balatian, mutukan ang Domingo. Pastor, di ko ka-attend o service ka doon kay nitukan akong high blood. So nowadays, grabe ang atake sa kaaway sa pamilya. Dili lang project sa DPWH ang nag-collapse, kundi daghan po kayo pamilya nga nag-collapse ang ilang pagpanalagad sa Ginoo. Amen! Daghan kay pamilya igsoon. Nga sa una, dasig kayo, active kayo sa bulaton sa Ginoo. Pero karon sa isa ka bulan, halos di naka-attend og church service. Hello? And ang tinuod, daghan kayo distraction ang pagpanalagad sa Ginoo. That's why, ingon si Jesus sa John 16 verse 33, "This thing I have spoken unto you, that in me you have peace." Amen. Right. We have peace. But in the world, you have trouble. Pero itong palakpakan si Jesus Exhort because He overcome the world. Amen! Hallelujah!
These are the types of distractions that we are experiencing today. The first one, muna ang mga distraction niya ginatubag sa mga pamilya karon sa pamilya sa Ginoo. Number one, materialism. Igsoon ko ang kabutagon, kung ang kulture galing sa pamilya material pirmi, kung ang iyong mantra sa kinabuhi, sabi pirmi, kwarta pirmi, hallelujah, then your family members will love money more than God. Amen! Na-remember na ko itong movie The Greatest Showman. Sabay nagkakita nga movie. Doon ay usa ka tao nga grabe ka dato, pero wala siya satisfaction sa kinabuhi. Wala katagbawan ang iyang kinabuhi. Sa dihang gipanalanginan siya sa Ginoo. Salamat kay si Pastor gipanalanginan sa Ginoo. Amen. Iyang gigamit ang panalangin para sa pagpalambo sa bulaton sa Ginoo. Pero katong tao sa movie nga Master Showman, sa dihang nidato siya tungod sa iyang negosyo, grabe. Niabot ang point nga ganang wala na siya katagbawan ba. Nagbuhat siya og dako nga balay, palasyo. Every night, ang tanan mga gwapa sa ilang lugar gina-invite. Ang tanan maayong mutugtog gina-invite. Pero, pagkahumang sa party, wala siya happiness. Na-emptiness ang iyang kasing-kasing. Wala gahapon siya katagbawan. E niabot ang point nga wala na siya malipay, ipalit siya og private jet. Unya, gidala niya itong mga gwapa kay nga mga babae, nagsayaw-sayaw siya natubangan, and katawan na kay nihawid siya mic, nikanta siya itong kanta nga Never Enough. Do you know that song? It's a never enough, never, ever, never enough. It's on, ang tinood. Walay katagbawan ang ginabuhis tao. Amen. That's why, ingon pa si King Solomon, wanting more leads to never enough. Amen. Wanting more leads to never enough. Ang iyong pa nila, ang mantra sa adlaw is never enough. Pero salamat kay gina-satisfy ni Lord. Pero ang atong kasing-kasing. Amen. Nothing in this world, yung King Solomon, nothing in this world can satisfy the longing of your heart. Amen. You know what? Ang tao ay katagbawan. Amen. Huwag katagbawan ang tao kung magkakulang tagahulong 5,000. Gusto unta mo maging 10,000. Amen. Kung magkakulang taga 10,000, gusto na po mo maging 20,000. Kung magkakulang taga 20,000, gusto na po mo maging 50,000. Amen. You know what? Nahita mo na sa kong kinabuhi. Few years ago, grabe nung inganak yun eh, tinuod yun eh, ngunit King Solomon. Nga ang tao, walay katagbawan. Wanting more leads to never enough. Nagkaroon po motor, kapila na po nag-upgrade, sakyanan. You know, walay kalipay ang akong kinabuhi. Pero sa diangginan ko ni Mama nga, na magpastor ka, mag-praise ka. Wala ko'y burden, wala ko'y heart sa pagpamastor. Pero ingon niya, gamiton ka sa Ginoo. Gamiton ka sa Ginoo. Pero sa diyan akong gisurrender, akong ginabuhig sa Ginoo, igsoon. Gisatisfy ni Lord ang akong kasing-kasing. Amen! Hallelujah! Tungod kay nothing in this world can satisfy the longing of your heart. Si Jesus na yun. Amen! Hallelujah! Then the second, money, idolatry. Focusing other things more than God. Loving others more than God. That's idolatry. Amen! Kaya bang napatay tayo na mag-stalk, perminti mag-stalk sa iyang Facebook kaysa mag-attend o prayer meeting. That's idolatry. Amen! Kaya bang mas daghan magagpanahon nga magtanaw sa reels kaysa mag-meditate sa pulong sa Ginoo. That's idolatry. Amen. And it's dangerous. Hallelujah. Number 3, depression. You know what? Grabe ang pagtaas sa suicide karon. Grabe ang pagtaas. Mga batanon pagkaayo. You know what? Akong nahibalan nga kining depression, emotional pain, na ni relationship sa kining ginatawag nga unresolved family issues. I know some of you, son, kapag tagon,
na yung mga family issues diri, unresolved family issues. Tungkol kay ang gusto sa kaaway, ang goal sa kaaway sa pamilya sa Ginoo, He wants to divide the family. Amen. He wants to separate us from the love of God. That's why nag-warning si Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 4. Ingon pa niya, mark this, that there will be a terrible times or a dangerous time shall come. People will be lovers of themselves. Ingon pa ni Paul, sa katapusan mga adlaw, maabot ang mga malisod na panahon. Amen. There will be a terrible times or a dangerous time shall come. Ang mga tao, mahigugmaon silang kaugalingon. Amen. Hambugiro. Mahigugmaon sa salapi. Ungrateful, disobedient. Hallelujah. Unforgiving. Slanderous. Napa ba'y unforgiving diri? Amen. Napa ba'y unforgiving diri? Kisa malimpay bingan kung naidili kisa malimpay diri kung naidili mahita dili maayo nga mahitabo sila mag-away. Usahay gani bisag nangalagad ta sa Ginoo pag naidili maayo nga mahitabo sa mga away. Di ba malipay ka? Ang uban gamitan pag Greek word, Pastor Torjo. Patanaw kayo nila ilang kaaway na down na hindi maayo na tayo sa kinabuhi i-celebrate pero dili nga ang Kristohano nagsuot ayaw gamitin Greek word gamitin pag Greek word sa akin ko Pastor mirisi hello igsoon all these things is happening right now. We have so much trouble in this country. Amen. That's why karon kabuntagon we need to involve our family in serving the Lord. Amen. We need to involve our family in serving the Lord. Hallelujah. Inahan, amahan. Kinsay mga amahan may taas ang gamot. Taas ang gamot sa mga amahan. Taas ang gamot sa mga inahan. We need to involve our family in serving the Lord. Amen. Kayo pa si Paul sa Ephesians, iyang i-describe ang church as a family. Ingon siya din sa verse 23, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body, which He is the Savior. Now, iksoon ka magkabuntagon, I want you to understand that Christ is the head of the church. Amen. Dili sa simbahan, dili si Pastor Jess ang pinakalabaw diri. Amen. Dili si Pastor Claudio ang pinakalabaw diri. Dili ang mga leaders ang labaw diri. Ang pinakalabaw diri, ang head of the church is si Jesus. Amen. He is the church. He is the head of the church. That's why we honor Him. We praise Him because He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Hallelujah. Mga amahan, ang atong responsibilidad mao ang pag-lead sa atong pamilya paingon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Amen. You have that responsibility. Just like Joshua ingon siya, as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Number one responsibility sa tanan ng mga amahan is to connect your family to God. Amen. Dili lang nga magprovide. So, tiyan tapos tinuod. Para sa kuha. Ang pinaka-pilyong nga amahan sa kalibutan, dili itong amahan nga wala makahatag kung mayong kaugmahon sa anak. Dili itong amahan nga wala ka pa-school na sa anak o college. Ang pinaka-pilyong nga amahan sa tiyan mo. Dili itong amahan nga wala nahatag ang lulong siyang anak. Wala nakahimo nga professional siyang anak. Kundi ang pinaka-pilyong nga amahan, ang amahan nga wala magdadalas siyang anak diha sa tiilan sa Ginoo. Amen. Muna pinaka-pilyong nga amahan igsoon. Hallelujah. You know what? Dagan kay mga young people nga kanang modules ko ba? Every life group, every discipleship, bigyan sila pastor, kanang sultihan takas din ako, galap ikot akong kahiyubos sa pamamahan. Kay wala ko niya atiman na, ipasakdan ko sa pamamahan. But ginanan ko siya nga,
Ayaw lang ka-discourage. If your father fail you, your heavenly Father will not fail you. Amen! If your father fail you, your heavenly Father will not fail you. Dili man mga perfect ikson atong mga amahan. Amen! Walay mga amahan nga perfect. Pero ina-encourage na ko sila, keep on loving your father. Keep honoring your father. Tungod kay ikaw ang reflection sa gugma sa Ginoo silang kinabuhi. Amen! Hallelujah! Kaya tinuligson, grabe ang love ni Jesus sa church. He is willing to lay down His life to the church. And we are the church. Palapagan na ito ang pulong sa Ginoo. Na gusto na natin establish ison, karoon na kuntagon. There are two kinds of church. The first one is kinigatawag nga universal church. Ang universal church, mga ison, kanang simbahan nga dili makita. Amen. Dili nato tanang makita. Like ORC, GIL, usa pa man, and FTC, ang tinuod na ay 66,000 igsoon nga registered evangelical churches as of 2025 karon sa Pilipinas. Mao na ginatawag nga universal church, and we are part of the universal church. The second one, we have also called local church or a visible church. Amen. Ang local church igsoon kini. Unsa inyong church? Unsa gani inyong church? Look, kalimot. Unsa gani inyong church? Mga hinay man. Unsa gani inyong church? Hallelujah. So mao nang ginatawag nga local church. You need to stay committed to your local church. Amen. Ayaw sige ambak-ambak og simbahan. Amen. Ayaw sige balhin-balhin og simbahan. Kaya kanang tao nga sige ambak-ambak og simbahan, mo nga nag-DVD nga pirated. Kita nga nag-DVD nga pirated? Oh, gamiton lang nimo na mga ikawat kalima ka bisis okay. Pero pag mabot tayo ka uno, kapito, wala magsige na nag-ambak-ambak. Amen. Hallelujah. So diyan mo sa tinuod, God is not looking how nice is our church building. God is not looking how nice is our church building or how good is our church program. But this morning, He really matters our commitment. Amen. Stay faithful to your church. Touch your neighbor. Stay faithful to your church. Amen. Unsa gani yung church? Unsa gani yung church? Hallelujah. Love your church. Love your pastor. Love your leaders. Because Jesus loved His church so much. Hallelujah. And you are willing to give your life to this church. As I said, last time igsoon nga nag-preach ko diri, ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo at timanon ang buluhaton sa Ginoo. Amen. Ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo at timanon ang buluhaton sa ako. Bless ko sa kinabuhi sa inyong pastor diri, Pastor Jess. Palapagan na to ang kinabuhi ni pastor. Hallelujah. You know what? Na-bless ko kay grabe ang mga kasinatian siya kinabuhi. Daghang kay mga storm nga niabot siya kinabuhi, but still gigamit si Pastor Jess sa Ginoo. Amen. Walay pastor igsoon nga ganang mag-business o niya ang iyang personal nga earnings i-divert sa ministry. Talag sa kanang pastor ngayon. Pero salamat sa alagad sa Ginoo ni nga dapit. Amen. Hallelujah. O mo na pinaka-the best nga service ni Pastor. O pinaka-the best nga worship niya sa Ginoo. Hallelujah. Pastor, how can I involve the church? Kisa'y gustong involve sa church, iksoon kang gabotagon. Ayaw sugod nga, tama lang ka sa purpose din simbahan. Kabalo lang mo sa purpose, no? Amen. Sa kito, paminaw, pasinaw, pauli, pabadlong. Hello? Just surrender your life to God and willing to lay down your life in the Lord's Word. Palapagan na ito ang bulong sa Ginoo. Hallelujah! Tingnan mo ba nila sa Ephesians 5 verse 26, to make her holy cleansing by washing with water through the Word. Sa verse 27, and to present her to Himself
yourself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Grabe ang pagbalyo ni Jesus Ison sa church. That's why He laid down His life to the church. O every time di ay nga musimba ta, mo-engage ta sa pulong sa Ginoo mga naigsuunan, He cleanse us. Amen. He cleanse us. Dili pa sabot nga naligo na ka, dili na ka mahugaw. Amen. Dili pa sabot nga naligo ka kada adlaw, dili na ka mahugaw. Rason nga nung musimba ta mo engage ta sa bulaton sa Ginoo. Tungod kay nanginahanglan ta. Amen. Nanginahanglan ta sa grasya sa Ginoo every time na mo engage ta sa bulaton sa Ginoo, ay walang pulong sa Ginoo. He cleanses us. Hallelujah. Ug kung atong i-apply sa atong kinabuhi, mahimot ang balaan. Hallelujah. Wala ikasaway putlik at tubangan sa Ginoo. Amen. Next. Ayong balaya. Ang duty sa husband, your duty is to beautify your wife. Hello? Mga bana, iunang pulong sa Ginoo, ang mga bana, trabaho sa mga bana, unsa man yung word nga beautifies? O, pag the word beautifies, unsa man yung? Pagwapaho na yung asawa. Amen! Mga bana! Hoy, kung pangit ang iyong asawa, problema ni mo na. Oh, right. Minaw ha? Kung pangit yung asawa, problema ni mo na. Ano man? Wala ni mo hatagi o kusuman. Pangpagwapa. Skincare. Ako bitaw, so tiyanda mo, namili yung asawa ng gwapa, tindog ma. O kaya una-una sa una, kung gwapa yung asawa, Pastor Jess, gamay na maintenance. Amen! Amen. Katawag ng babana. Amen! Dili mo na pangit yung asawa. Wala na yung maintenance. Amen! That's why mo pasipul. The duty of the husband is to beautify his wife. Amen! Dadapon yung asawa sa mall. Amen! Ayun ang sige. Pangukay. Sa una, uyag pa. Pinaka-the best yun ihatag. Pero karon, duha-tulo na kamong anak ko, okay na lang. Amen. Tanaway mong asawa. I-date po din mong asawa. Hello? Shopping sa din mong asawa. Tagay budget. Amen. Yeah. Tagay budget. Hallelujah. Nag-asa dito sa mga social nga mga dapit. Oh, usay pag-upat na kamong anak ay na dito na ta sa bikini. Diba? O di rin ko. Yan. Kuhan, 5.20. You know, deserve sa imong asawa. Amen. Deserve sa imong asawa. Dili lang respetohon, but you have to beautify your wife. Amen. Amen. Dili sa Pastor Joe ang lingon ang ang pulong sa Ginoo. Husband beautifies your wife. Palakpakan na ito ang pulong sa Ginoo. Amen! Mga mga yung people, madalaga, pangita yung mag-partner nga ate manon mo. Amen. Amen! Dili kay tungod gwapo, God's will na yun. Amen! Lahat abangin mga young people kalon nga mga babae. Pag gwapo nga rin mamuyab, God's will yun, di ba? No. Pero dili gani, tanto gwapo, sa gani, study first. Amen! As I said, encourage na mo mga batanon nga mga babae. Pangayon sa Ginoo ang partner nga kanang ati manon yun mo. Amen. Because you deserve to be loved. Amen. You deserve to be loved. Kay ang babae so tiyata mo, they are twice perfect. They are twice perfect. Tungod kay wala sila gihulmagikan sa abusyuta. Hello? They are twice perfect. Kaya naman, gikuha sila gikan sa Amen. Hallelujah. That's why don't be rushed. Saya nga Pastor Vic, karon naman ko nakadungog sa imong wali pabutan. Nasurrender na ba nako ang Camp Abu Bakar? Don't be rushed. Hallelujah. Na the best
nag-prepare si Lord sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Hallelujah. Next, our duty is also to defend our church. Katauhan sa Ginoo karong kabuntagon, it's our duty to defend our church. Amen. Pag naganin mo daot sa inyong pastor, pag naganin mo daot sa inyong simbahan, sumbaga din. Joke. It's our duty to defend our church. Amen. To justify. Usa man yung pastor sa FTC, tibong ko, usa pastor na or artista? Gwapo magayo. Palakpakan na itong alagad sa Ginoo. Hallelujah! Kinsa gusto nga may involved sa church kang kabutagon. Amen! Hallelujah! Represent your church properly. Represent your church properly. Amen! That's why, akong gina-encourage ka ng mga leaders, ang mga membro, matag Domingo, pag-ilis mo. Amen! Ihatag na ito ang pinaka-the best na worship sa Ginoo. Amen. Amen! Ilis! Ikaw, pastor, kumusta man yung outfit? Hallelujah! Pag ipabarangay, pag magkatubag sa kapitan, mag-ilis, mag-lipstick. Di ba? Mga tugmol. Snappy kayo. Pero pag-abot sa simbahan, mag-iling nga nabasa. Amen! O na nga, dapat ikson every Sunday, we need to represent our church properly. Amen! We are the ayaw pagkaulawi mong simbahan. Love your church. Amen! Amen. Tell your neighbor, love your church. Love your Stay faithful to your church. Embrace your church. Hallelujah. Next, speak life over your family. Amen. Speak life over your family. Imo ang Proverbs 18 verse 21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Hallelujah. Iksoon ka kung kabuntagon, we need to speak life over our family. Amen. Amen. Na mga season sa itong Kristohanong na kinabuhi usahay, labi nagnata sa nata sa mga crisis sa kinabuhi. Na mga Kristohanong nga negative pirmi ang mugawas silang bakbak. Amen. Pero ang Biblia so nag-encourage sa ito, we need to speak life over our family. Amen. Sa mga pagbuntag, kita ni mo yung mga asawa, pangita na ni mga asawa eh. Bakit pa yung bakbak? Hello! Speak life over your family. Amen! Amen. Dapat pag makita ni mo yung mga asawa, pagpahag yun eh, layo, kaya sa Marian Rivera. Amen! Pagpahag yun na lang niya eh. Because she deserved. Amen! Amen. Speak life over your children. Amen. Dili kay mataganaw mo ang imong baba mo ang malay. Pros negative na conclusion ang magawas sa imong dila, sa imong mga anak. Sa mga ginikanan, mga inahan, magpukaw sa ilang anak. Hoy, pagpulan, may pulos, may pagbulayas ka dili. Ikso ng Biblia ninyo nga, doon na ang atong bakba, ang atong dila, usaban. Usaban ni, life and death. Amen. Nagdalaog, kinabuhi, o kamatayon. Amen. That's why we need to speak life over our family. Amen. Ayaw, sige, tawagan yung anak nga tapulan. Ayaw, sige, tawagan yung anak nga way pulos. Ako, pag mo pupaw ko sa mga anak, bisa ka to akong anak, gabi dito ka pa sa way, ako yung i-aplikan ang ulong sa Ginoo. We need to speak life over our family. Future Senator. Papa ni anak. Amen. Future Congressman. Pamahaw na. Amen. Amen. Future Mayor. Mga na ta. We need to speak life. Amen. Ayun si hatagan ka. Bulok ka bagay ka. Bulok yung kay ka bawal yung kakaulong ka.
Ina, kung sige ni mong hatagan o conclusion kay ganay mong anak, balikan kasi mong anak-anak. Yes! Balikan yung kasi mo. O, ingon man ka, bulong ko. Ano mo magkakapasal? Aw, nag-declare man ka, nabulong ko. Amen! We need to speak life over our family. Hallelujah. Next, let's talk to the wives. Ingon pa ang kalibutan karon sa Facebook. Kung na daw pirmi tama, babae yun na. Tama ba? Katong, ano sa Facebook ba? Wala kayo tama din sa kalibutan. Ang tama, babae na. But let me correct you on this morning. Yung nagpulong sa Ginoo. Hallelujah. Sa verse 22, wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife. Aminaw. For the husband is the head of the wife as Christ head of the church. Amen. Mga asawa, mga asawa. Hello. Salamat sa upat ka asawa. Hello mga asawa. Submit to your husband, ingon balik, as wife, as Christ is the head of the church, no? Hallelujah. Mga asawa atong duty, kinahanglan nga mo submit sa atong mga bana. Amen. To tell you, ang need sa lalaki dili lang love. Mo agree ba mo na? Mga bana, ang need sa mga bana, mga lalaki dili lang love, mga igsoon. Hallelujah. Kundili gusto nila nga ilang asawa mo submit sa ilaha. Amen. In order for you to grow together, we need to have agreement for each other. Amen. Amen. Kaingon pa ang quotation, if there is no agreement, there is always arguments. Amen. Right. If you have no agreement, you cannot move forward. Amen. Kung wala agreement, Dixon, ang magtiayon, walay ayo ang dagan sa kinabuhi. Amen. Hallelujah. Mas stuck ang relationship. Muna, reason nga usahay, gubot ang pamilya. Ingon ang Amos 3 verse 3, can two walk together unless they are agree. Amen. Can two walk together unless they are agree. Amen. Muna kinahanglan yun ang agreement. Kinahanglan sa magtiayon, same of perspective, same of direction. Amen. Alin ba? Dali tuloy. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Amos 3 verse 3, can walk together with agreement. No? So, kung ang duha ka magtiayon, dunay panagsinagtanay, they will walk straight. Amen. O hapsay kaayo ang dagan sa kinabuhi. Amen. Nindot kaayo ang direction sa kinabuhi. Pero what will happen to a certain relationship kung ang usa ka babae dito ang iyang direksyon, kung ako bana dito ang akong direksyon. Sige naman, dito daw na. Di ba? Lisod kayo, no? Hello? Amen. Di ba lisod kayo? Salamat kayo, ma'am. Di ba? Na-ay tension. Amen? Na-ay tension. Inay mong katapat. Agri-agri po. We agree, Paul. Hallelujah. Mga amahan. Oy. Hallelujah. In order to gain submission from your wife, you need to submit yourself first to God. Amen. Amen. Hallelujah. Next, habit na ta. Number 3. Kanin sa mga anak. Children, as the church, honors and obey Christ. Because children must obey and honor their parents. Na-remember na ko ikso katuganing Mother's Day. During Mother's Day, kanyang mga bata, grabe ang panahon karon sa social media, dito na nila i-express ang ilang care, ang ilang love, di ba? Nowadays, sa social media na ipagawas to i-express sa mga bata, sa mga anak, ang ilang love, ang ilang care sa ilang mga ginikanan. Amen? Oy! Ayaw maghatag sa imong mama o bulang kung patay na.
Amen. Ayaw, sige, I love you ma, naghilang ka, kaya wala na yung mama. Ay. Katong bata na nag-message siya mama during Mother's Day, siya gabi mong sacrifice, salamat yung kayo. Kung wala ka, wala good me, wag me mahimong sa mong kinabuhi. Pag-uli niya sa balay, gilawag silhit. Kita ba to? Gilawag, taas kayo kag-post po sa Facebook ha? Gabi ni mong taas, gabi ni mong message sa Facebook. Pero niya sa balay, di magaling ka halos masugok. Hallelujah! Taas ang kamot sa mga anak. Mga anak! Ay. Hallelujah! Ingon ang pulong sa Ginoo. Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents because you belong to the Lord. Amen! Nganong mo-obey ta sa atong mga ginikanan, tungkol kayo ng pulong sa Ginoo, you belong to the Lord. Amen! For this is the right thing to do. Igsoon, mga anak. Hallelujah! We are here to honor and obey our parents regardless sa imong kasinatian, sa imong ginikanan, period. Amen! We are here to honor our parents, to honor our mother, to honor our children, regardless kung unsa ang imong kasinatian sa imong ginikanan. It's enough to honor them. Amen! Kaya gigamit sila sa instrumento sa Ginoo nganong naakadiha karon. Hallelujah! Remember, most of God's amazing blessings is happen when you obey the Lord. Amen. Hallelujah. That's why karong kabuntagon mga igsoon, ginikanan nga naa diri karon, the greatest inheritance that we can pass on to our children, to our grandchildren, is not house, is not properties, is not wealth. Paminaw mo mga ginikanan, baliko na ko. The greatest inheritance that we can pass on to our children, to our grandchildren, dili ang imong balay, dili ang imong mga kagtagis kinabuhi, dili ang mga properties, but to teach your children to love the Lord. Amen. Amen! Muna'y pinaka-the best na inheritance na atong mapamana sa atong mga anak. Amen! Teach them to love the Lord with all their hearts. Amen. Kaya kung ilan ang masaktan mga igsoon, sultian lang. The Lord is going to bless your family. Amen. 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 Thank you, Lord. Kung masaktan at sa imong anak, ako, ginalaba ko anak, wala ko'y ipamana sa inyo, kundi ang pulong sa Ginoo. Amen. Love the Lord with all your heart. Amen. Tungkol kay kung ilan na iso masaktan, tanan imong pamilya, imong mga anak panalaginan sa Ginoo. Amen. Amen. Kaya mo ng pulong sa Ginoo, if you align your heart with my heart, your plans with my purpose, akong ipakita ang mga butang na sukat, wala din mo masinati sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Hallelujah. The Lord is going to bless your family. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Now I will end this statement. Maminaw tayo so. Our family cannot go against the tide if we are busy flowing with the tide. Meaning, if God and His Word is our foundation, exalt kang kabuntagon, we will have a strong and secure family. Because the family that serves together grows together. Pagka na itong pulong sa Ginoo. Hallelujah. I know some of you exalt kang kabuntagon, you need healing. Amen. You need breakthrough. I know some of us, natin mga silent battles kinabuhi. Amen. We need restoration. Na mga panahon nga dili ta makasabot. Nata sa ginatawag nga emotional pain. But I want to remind you, Ikson, kabuntago, usahay gina-permit ni Lord ang pain, ang mga kasakit sa kinabuhi, because He wants to remind you that in every pain, He is working. Amen. 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 In every pain, He is working. Hallelujah.
Come on, stand your feet on the ground. Hallelujah. Kaya huwag kabuntagon, igsoon.